Hello guys! Hello Sagittarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Sagittarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa mga Sagittarius subscribers natin and mga bagong dating. Okay? So, Sagittarius, etong reading na to is tungkol sa last new moon ng 2024. Which is December 1. So, yung message na to, hindi ito pang isang araw lang ha. Ito yung message na posibleng magsimula sa'yo. Okay? Wow! Okay, gusto kita i-congratulate. Kung nandito ka sa harap ko, tatapikin kita sa likod mo. Kasi sinasabi sa'yo dito na ang new moon na magsisimula sa'yo or yung magsisimula talaga sa'yo is a positive new beginnings. Number 1. Okay? Sinasabi dito, be open to change. Okay? Buksan mo ang sarili mo. Ihanda mo yung sarili mo. Prepare yourself. Ihanda mo yung sarili mo para sa pagbabago. Ihanda mo itong sarili mo para sa positibong pagbabago forward. Nakikita mo to, para siyang gateway. Diba? So parang may magbubukas na isang malaking gateway para sa'yo. Eto na yung simula na magbabago ang lahat sa buhay mo. Financial, emotional, spiritual, psychological, lahat, physical, ay magbabago yung buhay mo. Okay? Sagittarius, paki-comment sa comment section yung mga Sagittarius dyan na atat na sa pagbabago. Parang sawang-sawa na kayo sa mga nangyayari sa paligid nyo. So, eto siya. I-grab mo yung opportunities na to. But unahin mo munang buksan ang sarili mo. Paano natin sasabihin, buksan, nakabukas ako, handa ako? Hindi. Minsan hindi tayo handa. Sa isip natin, okay, handa tayo. Pero, alam mo ba guys, yung pagbubukas ng sarili natin. Ang isang trick dito, para pumasok ng mabilis na pagpasok ng success sa buhay natin, manifestation, alisin mo yung grudges mo, resentment, yung parang mga galit nyo sa buhay, hinanakit sa kamag-anak, sa asawa, sa sarili, mga blame natin, worries, yung parang mga inaamag ng issue pa ng lolo at lola mo na andyan pa rin sa puso mo na hindi mo mapatawad yung kapitbahay mo, yung kamag-anak mo, ganyan ganito, alisin mo yan, okay? Kasi yung emotion mo na yan is nagiging parang malaki yung space na nakukuha niyan sa buhay mo. Na parang, yan yung nagiging dahalan para nasa-shutdown yung pinto. Diba? Na hindi nagbubukas yung pinto para makapasok yung grasya. Second is, yung relationship natin. Diba? Ayusin mo yung relationship mo. Alisin mo yung mga toxic na tao. Maikli lang kasi yung buhay ng tao, diba? So, and at the same time, malit lang yung katawan natin eh. Diba? Kung puro stress, negativities, lalo yung maraming bisyo, alisin nyo yan, kasi yan yung pwedeng nagiging hadlang para hindi makapasok-pasok yung sobra-sobrang swerte sa buhay nyo. Okay? Observe mo lang, diba? Yung halimbawa, okay, hindi ako nagbisyo for 3 months. Ano ba yung nakuha mo? Hindi ako nagpuyat ng 3 months. Ano bang nakuha mo? Diba? So, yun, itest mo yung sarili mo. Okay? So, nakikita ko siya dito sa Sagittarius na isa sa mga focus mo this new moon is yung ituloy yung mga plano mo sa buhay. Pwedeng ituloy mong bumili ng sasakyan, bumili ng bahay, magkaroon ng anak, mag-asawa, magpakasal, magpatayo ng bahay, mag-travel, mag-ibang bansa. Ano ba yan? So, sinasabi ko sa'yo dito na posibleng lahat ng nahang ay matutuloy na. And 5 of Rods, meron kang pinaglalaban dito. Like rights, karapatan mo, pinaglalaban na relationship. Kung ano man yan na pinaglalaban mo, ay posibleng itutuloy mo na. Okay? So, 6 of Rods, nakikita ko yung parating na success dito. Starting December 1, may nakikita tayo ditong celebration, victory, success, celebration, honor, 'di ba? High honor, celebratory yung new moon na to. Parang sinasabi sa'yo na marami kang dapat i-celebrate na okasyon or pwedeng maging thankful and grateful ka. Okay? 7 of Rods, yun.
kung isa kang Sagittarius na maraming obligation sa buhay or pamilya, nakikita ko sir dito na busy ka starting December 1, diba? Overtime ng overtime, konti lang yung tulog. And nakikita ko sir dito yung kailangan mong proteksyonan. Pwedeng isa kang father figure, parents, or siblings na may kailangan kayong proteksyonan. Pwedeng kailangan mong proteksyonan yung business mo, yung trabaho mo, yung love life mo, and yung pera mo, parang ganon. And siguro December 1, meron kang malaking halagang pera na mahahawakan. So, itong King of Pentacles na to is parang it's a financial wish mo na posibleng makukuha. Like, pwedeng sa sweldo, madagdagan yung sweldo mo. Or pwedeng yung iba sa inyo dyan, yun, may minamanifest na magandang bahay, magandang buhay, kasal, baby, stable na family, parang ganun. Yun yung manifest mo na posibleng mangyari. Nakikita ko rin sa'yo dito na posibleng yung pamilya mo ay nangangailangan ng pera. Pwedeng yung pamilya mo is meron silang financial problems na kailangan mo ng tulong. Pero mag-iingat ka kasi hindi lahat ng humihingi sa'yo ng pabor ay totoo. Kasi minsan, pwedeng gamitin nila kung ano yung nangyayari sa paligid mo or nangyayari sa iyo para lituhin ka. So, nandito yung 7 of Swords. Huwag kang masyadong maniniwala sa mga taong nakakausap mo ngayong, especially December 1. How? May travel plans dito. Pwedeng pangingibang bansa. Ang posibleng hindi matuloy. Siguro next year pa. December next year. Kasi nakikita ko sure dito, yung 6 of Swords, yung travel plans mo dito. Like, yung iba gustong lumipat ng bahay, lumipat ng work or business, or mag-travel, pwede hindi siya matuloy. Okay? Okay, 10 of Cups. Wow. Isang decision making ang posibleng gagawin mo. Magdidesisyon ka siguro, parang ganon. Isang decision making ang gagawin mo dahil, tawag dito, naka-attach yung emotion mo sa family. Parang, kailangan mong magdesisyon kung gusto mong i-save yung family mo. Kailangan mong magdesisyon kung gusto mong ayusin yung problema ng pamilya. Ang galing nito, oh. 6 of Pentacles. It's a balance. Nakikita ko sa'yo dito, isang magandang balita, good news ang posibleng matanggap mo. Dahil siguro sa isang decision making, like may kasamaan ka ba sa trabaho, karelasyon, kapamilya, may pinagdadaanan silang kaso or pwedeng may involved na judgment, judge, justice, gobyerno, parang gano'n. Nakikita ko sir dito na isa sa good news na matatanggap mo is gano'n, pwedeng the judgment is fair, justice is yours, parang gano'n, na panalo sa kaso, parang ganon. So, nakikita ko naman sa'yo dito na kung may hawak kang pera sa ngayon, mag-iingat ka. Okay? Kasi meron the moon and the devil na papaligiran ka ng mga negative energies, negative influences. Pwedeng maubos yung pera mo. Okay? So, nakikita ko sa'yo dito na iwasan mong sobrang ma-excite. Pag halimbawa, nag-browse ka ng mga online stores or kung ano pa man, mag-ingat ka, wag kang bili ng mga bagay-bagay na hindi mo kailangan. Nandito yung 5 of Cups, pwede kang manghinayang. After mo makabili, tapos mali naman yung dumating sa yung parcel, pwedeng manghinayang ka. And then, temptation lang yan. Okay? Parang may mga promos, may mga discounts, mag-iingat ka dahil hindi yan totoong discounts. Okay? So, yung Queen of Pentacles dito, yung hawak kong pera, pag, pinaghirapan mo yan. Huwag mong sayangin yung perang pinaghirapan mo. Okay? Atong the devil, temptation lang yan. Kung ayaw magsisi, dahil sa sobrang excited ka eh. Kasi diba, pag nakikita tayo sa online, ay gusto ko nito, excited ako eh. Diba, parang gano'n. May pera ako eh. So, yun, iwasan mo yung temptation na yan. Okay? Thank you guys and see you again. Bye!